Hello, magandang umaga sa lahat. Welcome po sa ating YouTube channel. Huwag kalimutan po na mag-subscribe sa ating YouTube channel. At ngayon lang tayo nakaulit kagawa ng video dahil guys, medyo busy tayo. But anyway, hindi na natin ito pahahabain pa. Alam mo yung mga hearing ngayon sa flood control regarding dyan sa mga Diskaya family, no? At marami pang mga wow builders, construction, no? Mga contractor na yan. But anyway, isa sa pinakamalaking contractor dito sa bansa ay pinagpapagmamayari ng isang congressman na ako Bicol Party List. Kilala nyo ata yun. Si Mr. Ko Saldico, na isa sa mga chairperson na humahawak ng budget ng ating bansa. At alam naman natin na dalawa lamang sila na humahawak at nagkakaalam sa budget ng ating bansa. Si Mr. Martin at si Saldi. Diba? Ngayon, merong hearing ang Senado. Pinatawag siya dahil umano sa mga aligasyon na isa ang kaniyang contractor companies sa SunWest Corporation. Isa sa pinakamalaking construction ay contractor sa bansa pagdating sa flood control. Ngayon bagay nangyayari ito. Wala siya kasi nasa Amerika hinatid ang anak at ganun pa man ay merong ginawa doong medical treatment. At pagbalik nun dito sa Pilipinas, mag-wheelchair na yun. No? So, hashtag bring home Saldico. Ayan. Yan sinasabi natin. Kapag may hearing, tatakas. Kapag may hearing, hindi magpapakita. At ilang sessions sa Congress na wala siya. Huwag ka na lang. Yan na hindi maganda talaga yung mga ganyang bagay. No? Ngayon, may hearing na naman sa Congress dahil sa may mga insertion of budget allocation ng 2025. Isa siya doon. Sa resource person na imbitahan. Anong ginawa ng Kongreso? Bawal magiging resource person ang congressman at ang Senado. At sila ay hindi dapat mag-oath. Under oath. Ha? Anong kagulukuhan ito? Hindi porket ikaw ay congressman or ikaw ay senador, ay excuses ka as a resource person at ikaw ay hindi mag-under oath. Ay, hindi po pwede yan mga guys. Ngayon na sila, Amerika sila. Pera ng taong bayan, kinukut-kut nila. Ngayon, hindi ba kayo nahihiya sa mga pinagagawa ninyo? Ha? Kayo, sa flood control na yan, mabuti ba si Diskaya? Pumunta. Ngayon, nakita na narinig natin. Hiling lamang natin ngayon sa publiko. Kaming mga public, kaming mga citizen, hiling lang namin sa inyo mga andiyan congressman, senator, na pagdating ng panahon, pagkatapos ng hearing na yan, sana man lang meron sanang makita ang taong bayan na naparusahan. May nakikita ang taong bayan na, nakulong. Baka pagdating ng panahon, hearing lang yan. No? O ano na? Panawagan natin, no? Mr. Ko, umuwi ka na ng Pilipinas. Ha? Dahil may hearing ka dito at gusto naming malaman yung side mo kasi ikaw ang pinakamalaking kontraktor ng bansa pagdating sa flood control na yan. Ha? Ito naman ang wow builders, mga guys, ano? Sa kanila pala yung ghost project na nandun na marami para silang ghost projects. Kapal ng mukha. Lubagon ko bigyan ng liog ninyo. Ha? Ngayon, yung Bureau of Customs pumunta doon sa mga Diskaya, binanggit niya sa hearing. Doon sa interview, meron silang 48 cars. Pagdating sa hearing, 28 cars na lang. Luxury cars. Pagdating ng Bureau of Customs doon, ang nangyayari sa kotse, 2 na lang ang natitira. Where the others? Tinago. Kasi isa din sa mga walang permit at walang proper tax ang ginagawa ng mga Diskaya. Di ba? Kaya sinasabi ko, no, hiling natin, kayo mga kurakot dyan, alam ko naman lahat may government officials, may mga ganyan, pero ang hiling naman natin na may mananagot, no?
panawagan natin dyan sa Blue Ribbon Committee kina Marcoleta, Senator Marcoleta, na mayroon man sanang mananagot pagkatapos ng hearing. At yan ang aming subaybayan. Maraming salamat po. God bless everyone. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel.